Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Masakit ba yung kamay ko sa klase ng trabaho ko? Pero hindi mahal Isang semester na lang graduate na ako sa kursong kinukuha ko. Si David, nakita niyo ba? Ayun o. Oh, hindi na pala siya David! Oh, bakit? Matagal pa ba yung ginagawa mo? Bakit mo tinatanong? Suplado naman ito. Para tinatanong lang nagsusungit na. Bakit kasi naririto ka? Alam mong naabala ko sa trabaho ko. Mabuti pa, bumalik ka doon sa pwesto mo. Gawin mo na yung trabaho mo. Sayang mo lang pinapasahod sa'yo May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko, yung trabaho mo kasi kasuhin mo. Pagtunan mo ng pansin, hindi ako. Oh, nahihilo ako. Naku, mabuti na lamang. Nasulok kong katawan ng babaeng ito, kundi babagsak sa semento. David, anong ibig sabihin nito, ha? Magsalita ka. Ginagamit mo ang oras ng trabaho para makipagharutan? Ho? David, bakit ganito? Hindi naman ganyan ang tamang paraan ng paglagay ng mga produkto Pero hindi ganitong tamang paraan. Oy, Max, bata pa ako trabaho na ako rito. Kaya alam kong ginagawa ko. Ano kung bata ka pa naririto ka na? Bakit? Porque ba dito ka lumaki? Alam mo na ang lahat? Ang ibig ko lang sabihin,
ganito ang natutunan kong paraan ng paglalagay sa mga pinya sa basket. Hindi nga ganyan eh. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw nga itong makulit eh. Ang lakas ng loob mong sabihin ng trabaho ko eh, mali yung tinuturo mo. Aba, bakit hindi mo nalalaman? Ha? Checker ako dito. Kaya kung mayroong higit na nakakaalam ng trabaho dito, walang iba kundi ako. Ikaw? Checker? At kailan ka pa naging checker ha? Ngayong araw na to. Kaya kung anong ituturo ko, ha? Yun ang sundin mo. Oras ng trabaho, ang makipaglandian sa babaeng ito ang inaatupag mo. Bigla po kasing nahilo si Nika, ma'am eh. David, salamat ha. Kita tayo mamaya sa labasan. Ma'am Nicole, kayo pala. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil si Santi ka na. Ho! Naku, wag naman po, Ma'am Nicole. Nagmamakaawa ka, pero pakikipaglandian naman ang ginagawa mo at hindi trabaho. Pangako po, Ma'am Nicole. Hindi na po mauulit. Ito kasing si David bigla lamang akong inakbayan. Ano? Anong inakbay na sinasabi mo? Ano? Inakbayan ka ni David? Opo, inakbayan niya ako at hinalikan. Siyempre, nadarang na rin po ako dahil matagal ko na po siyang... Matagal mo na siya? Ano? Kasi ma'am, matagal ko na pong crush si David. Kaya nang inakbayan niya ako at hinalikan sa labi, nakipaghalikan na rin ako sa kanya. Pasensya na po. Oh, narinig mo ang sinabi ni Nika, David. Pagkakailan mo pa ba? Naku, ma'am. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Nika. Hindi ko po Hindi siya... ka lalaki. Kung pagkakailamang ginawa mo kay Nika, ay umamin ka na, David. Alam mo, David, magpasalamat ka at mabait si Ma'am Nicole. Dahil kung hindi, si Santi ka na ngayon. Ano? O hindi ba? Noong isang araw, nagalit sa inyong dalawa ni Ma'am Saripda, si Ma'am Nicole. Hindi ko na iintindihan yung sinasabi mo. Oh, hindi ba? Pinatawag pa niya kayong dalawa sa opisina niya. Ako pa nga ang intusan niya para tawagin kayo eh. Hindi ba? Nagkakamali ka. Hindi kami sinisante ni Ma'am Nicole. Kundi ililipat niya kami ng ibang departamento pero hindi natuloy. Kunwari ka pa. Ayaw mo lamang mapahiya sa amin eh. Pero ang totoo, kalat na sa lahat ng departamento ang pagsisanti sa inyo ni Ma'am Nicole. Hindi nga lang niya itinuloy dahil naawa siya sa inyong dalawa. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam sasabihin ko. Hindi mo alam sinasabi ko? O ayaw mo lamang pag-usapan dahil nahihiya ka sa akin? Tulad nga lang ng nangyari kanina eh. O, kung hindi na naman naawa sa iyo si Ma'am Nicole, wala ka ng trabaho ngayon. Si Lola po, Lolo? Ay, natutulog na. Naku, sayang. Ito nga pang pagkain na pinadala ni Don Simon Nagpadala ulit ng pagkain si Don Simon. Oo. Ay, nako, sayang. Bukas na yung makakain ng lola mo. Huh? Bakit pa natin ipapabukas? Ngayon na ho, habang mainit pa ang pagkain. Pinatulog ko na siya ng maaga para kahit papano makabawi ang katawan niya.
Nakikita mo naman bumaba masyado yung dugo niya dahil sa pagpupuyat. Sa bagay, tama kayo. Matigas naman po kasi ang ulo ng lola Sinabi ko na sa kanya na huwag akong hintayin sa gabi dahil madalas kami nag-overtime. Hinihintay pa rin ako. Ay, nako, mahal na mahal ka kasi ng lola mo, apo. At ayaw niyang matulog lang, hindi ka pa nakakauwi. Ay, siya nga pala. Kamusta yung trabaho mo? Balita ko kamuntik ka raw ilipat. Oo nga ho Mabuti na lamang at hindi pumayag si Don Simon na ilipat ako sa ibang departamento. Ano ba kasi ang ginawa mo, apo? Wala naman ho akong ginagawa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero sadyang may mga nag-iintriga. Nako. May pasensya muna kasi. Kung sino man ang nag-iintriga sa'yo, apo May natitiyak ko, naiinggit lamang yun sa'yo. Yun din po ang sabi sa akin ni David. Kaya nang kausapin ako ni Don Simon na pumasok muli, ay muli akong pumasok. Kaya heto, kararating ko lang ngayon. Siya nga po pala. Tara na po sa kusina para makakain na po natin itong pinadalang pagkain ni Don Simon. Paaga pa lang umalis ang apo mo. Oo, talagang masipag ang apo natin. Kaya hindi katakataka na na-promote ka agad sa posisyon niya. Oo, kaya lang. Kaya lang, ano? Ngayon pa lamang may naiinggit na sa kanya. Kita mo naman ang nangyari noong isang araw. Ay, nako, talagang Nicole na yun. Kahit kailan. Ay, ano? Wala. Ang sabi ko, bilisan mo nang kumain para maihanda mo na ang babaunin ko sa trabaho. Iba ang pagkakasalansan ng mga pinya. At David! Ma'am Salibda. Tinatawag mo ba ako? Oo, halika sandali. Ma'am Salibda. Bakit? Trabaho mo ba ang nakasalansan sa lamesang ito? Opo, ma'am. Iba na yata ang paraan ng paglalagay mo ng mga pinya sa basket. Bukod sa hindi magandang tingnan maraming space ang nasasayang dahil hindi maganda ang pagkakasalansan. Yan na nga ang nirereklamo ko kay Sir Max Kaso, ayaw akong pakinggan Sir Max? Sinong Sir Max? Ang dating si Max na promote siya kasi. Po si Sir Max ang tinatawag namin sa kanya ngayon kasi na-promote na. Si Max na-promote? Oo. Yung dating tinuturuan mo lang na magsanansan ng mga pinya? Oo. Bakit? Hindi mo pa ba alam na na-promote na siya? Hindi pa. Ngayong araw lang kasi siya na-promote. Kaya siguro, hindi pa nababanggit sa'yo ni Ma'am Nicole. Siguro nga. Siya nga pala. Mabalik nga pala ako dito sa paraan ng pagkakasalansan. Bakit naman ganito ang kinalabasan ng trabaho mo? Ganyan kasi yung turo sa akin ni Sir Max na pagsasalansan ng mga produkto natin Nako, bakit binago ni Max? Na-promote lamang siya? Ay binago na niya ang paraan ng pagsasalansan ng mga pinya?
Pakitawag nga siya. Oo, ma'am. Anong sinabi mo, anak? Kinakausap ka ni gobernador na maging engineer ng bayan? Oo, Papa. Anong masasabi ninyo? Ay, naku, anak. Nagrereklamo na nga ako dahil sa kaabalahan mo. Wala ka ng panahong umuwi. Tapos tatanggapin mo pa ang posisyon na iniaalok sa'yo ni Mayor. May mga katiwala naman ako sa kumpanya ko eh. At isa pa, Papa, paraan ko na din siguro ito para kahit papano makapagsilbi ako sa bayan. Pero anak, malaking trabaho at responsibilidad yang inaalok sa'yo. Okay lang ho, Papa. Bata pa naman ako eh. Kayang-kaya kong maging inhinyero ng bayan. Ewan ko kung saan mo pa kukunin ang oras mo para sa isang bagay. Ano kaya kung mag-asawa ka na lang? Ano? Ako? Mag-aasawa? Oo. Para sa halip na trabaho ang pagtuunan mo ng pansin, sa sarili mo namang pamilya. Papa, kung babae lang ang pag-uusapan ay kami-kami lang mga babae ko. Oo, alam ko. Pero ang gusto ko ay mayroon ka ng matatawag na pamilya. At para masabing may sarili ka ng pamilya, dapat may babae ka ng pagkakasalan. Hindi yung ganyan na marami kang babae. Wala ka namang maituturing na talagang pamilya. Dahil ibinabahay mo na ang babae kahit hindi ka pa kayo kasal. O, tingnan mo nga. 38 ka na. Pero hanggang ngayon wala ka pang asawa. Ni anak wala ba? Gusto ko namang magkaroon na ng apo na siyang magmamana nitong hasyenda na binabaliwala mo. Kaya sa halip na dagdagan mo yung trabaho mo, maghanap ka na lang ng babaeng pagkakasalan mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Darating din tayo sa bagay yan. Pero sa ngayon, gusto ko munang makapaglingkod sa bayan. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, maliwanag na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Mabuti. Gusto ko, kapani-paniwala ha. Ayoko ng palpak na trabaho. Okay, sige. Pagkatapos, magkita tayo sa isang restaurant. Doon ko ibibigay ang pera mo. Sige, galingan mo. Bye. Ibalik mo sa dati ang paraan ng pagsasalansan ng mga pinya. Hindi pwede ang ganyan dahil aksaya tayo sa sako at masisira ang mga pinya kung ganyan ang pagkakasalansan. Okay, naiintindihan ko. O paano? Iwanan muna kita dito at pupuntahan ko pang iba. Malamang ganyan din ang pagkakasalansan ng mga pinya. Sige, ako na bahala dito. Ito kasing si Max Hindi na-promote lang Pinakikilaman ng hindi naman niya dapat pakialaman. Kailan kaya kita maliligawan sa Ripda?
Kailangan talaga na makapagtapos ako ng pag-aaral ko para hindi naman ako alangan sa'yo. Hi, David. Magandang hapon sa'yo. Oh, sumagot ka naman sa pagbati ko sa'yo. Oh, bakit na naman? Ito naman, para batiin lang eh. Oh, bakit na naman kasi? Pwede bang samahan mo ako mamaya? Wala akong panahon dyan. Wala akong oras. David, di ka ba nagagandahan sa akin? Ewan ko sa'yo. Suplado naman ito. Paano naman kasi? Yung minsan lumapit ka sa akin, kamunti ka kung mapahamak. Kaya, lumayo-layo ka nga sa akin ng konti. Layo. Baka sa susunod talagang mapahamak na ako sa'yo. Bakit? Mukha ba akong nagpapahamak ng kapwa ko? Kung sabihin ko sa'yo na ililibre kita. Ano? Araw ng sahod ngayon, di ba? Masarap daw ang pagkain doon sa bagong bukas na restaurant. Gustong-gusto kong kumain doon eh. Kaso, wala namang nagyayaya sa akin. Kasama lang palang problema mo. Edi, magpasama na ka kay Max. Ano? Ayoko nga sa taong yun. Yabang-yabang. Ikaw ang gusto ko eh. Huwag kang mag-alala. Ako ang taya. Orderin mo ang kahit na anong gusto mo at ako ang magbabayad. Samahan mo lamang ako. Ano? Sumama kaya si David kay Nika. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Sarit na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Sarit na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarit na Salvasyon!